husga ng mga tao sa kanilang paligid, vampira magkakapatid o kaya may masamang espiritong sumasanib. Pero ang investigador may naungkat na dahilan sa kanilang kalagayan. May mga magkakapatid daw na tulog sa umaga. Pero gising tuwing gabi. Pawang mga vampira. Pero paniniwala naman ng ilan, may sumasanib sa kanilang mga kampo ng kadiliman. Naalimpungatan ang 18 taong gulang na dalagang si Wilma at ang 20 taong gulang na si Ingo. Panganay nilang si Elsie, hindi lang basta nagising ang diwa. Ay, Diyos ko, walang talaga awa mga tao. Ay, Diyos ko po. Hirap na hirap. Kuya, bol dyan tubig. Sabi nga, vampira. Kaya, tingnan yung kamay ko. Bugbog. Kainit na talaga. Sakit ng katawan ko. Nainis. Nang may maspasan, tila balik sa normal si Elsie na parang walang nangyari. Pero sa puntong ito, napansin naming lumipat sa kabilang kwarto ang nakababatang kapatid niyang si Wilma. Para mag-iwas. Yung mata niya kasi tinututok niya sa akin. Pag tinututok niya yung mata niya sa'yo, ano nangyayari? Nagagalit siya ang tuluyan sa akin. Kaya minsan nadadala ako sa kanya. Sadya raw niyang iniiwasan ng kanyang ate. Sa oras daw kasi na magtama ang kanilang mga mata. Tiyak na sa kanya naman sasanib ang espiritong nagpahirap kay Elsie. Ang mga kamag-anak naman nila, pilit itinataboy ang sinasabing diablo na sumasapi sa magkakapatid. Ano ba yun? Hindi ko agay sa mukha ko. Asawa ko. Ito asawa ko. Tuluyan namang kumalma si Elsie matapos ang nakakagulat na pangyayari. Ang mga nagaganap daw matapos sumapi ang kung anong klaseng espiritu sa kanila, hindi na nila natatandaan pa. Pati nga naman sinasabi ng ilan na pagpanaw ng sariling ina, tila burado na sa kanilang ala-ala. Hindi namin alam yung yung inapakan daw namin siya. Hindi ko alam yun. Yung gusto ko, tulog lang ako. Pero mismong ang mga otoridad na ang nagbigay linaw tungkol dito. Nung medyo nag-aaway-away na silang magkakapatid, sinumpong itong nanay nila, inatake, tapos hinawakan nila, natulayan, namatay. Ayun nga sa investigation namin, yung paliwanag ng mga normal yung pag-iisip nila. Nandoon din si Kagawad Alex Cabanillas, na-interview rin namin. Ayun, ganun din yung sinasabi niya. Kaya't wala raw dapat ikabahala dahil walang pananagutan sa batas ang sino man sa magkakapatid. Sa paniwala ng albularyong nagsuri sa magkakapatid, hindi raw pangkaraniwan ang lakas ng espiritong sumanib sa kanila. Madaming para saan po yan yung ginagawa? Para hindi magtuloy yung spirit na pumapasok ng masama. Ba siyang nararamdaman? Nang lalamig ko, tingnan mo. Hawak ka mga paa. Para tulungan din ang pamilya maipasuri ang kalagayan ng magkakapatid, nagpadala ng mga doktor sa lugar ang lokal na pamalaang bayan ng Rojas sa Palawan. Binigyan ng pampakalma ang mga magkakapatid, saka sila isinalang sa pagsusuri. Initial findings ko kanina, pag na-interview ko sila, nakausap ko sila personally, silang mga 5 yata o 6 sila, lahat.
mayroong yung sa dalawa, si Wilma at saka si Elsie. Mayroong mga unusual behavior ako na illicit, mayroong signs of hallucination sa mga mental sign of mental illness. Besides our history na dig up namin, mayroong positive family history sa grandparents. Ipinaliwanag ito sa magulang ng tatlong magkakapatid. Binrief namin yung community about the medical condition, kung ano yung mga symptoms, and then kung ano talaga yung mga nangyari, para din magkaroon sila ng idea na this can be explained by science and not by other supernatural phenomenon. Nakapanakit na yung mga pasyente, and this can happen again kung magkakaroon ulit ng acute attacks. So although yung gamot na sedate na sila at this time, pero we can't be sure na hindi mauulit yung ganong episode. So it's very important na before it happens, siguro kailangan makita talaga sila sa hospital. Nangako naman ang tulong sa pamilya ang mga opisyal ng munisipyo. Ayon kanina sa pag-uusap namin sa tatay ng mga sinasabi natin mga pasyente na nakaschedule na yung pagpunta nila sa Puerto Princesa para matingnan din po sila ng espesyalista sa pag-iisip, yung ating doctor psychiatrist. Kasama ang ilang tauhan ng lokal na pamahalaan ng Rojas, ipinasuri namin ang magkakapatid sa isang espesyalista sa pag-iisip. Kailangan pong dalhin sa Manila Institute sa mental hospital upang ma-check po ang kanilang kaisipan. Pero dahil hindi raw sapat ang mga gamit ng ospital sa lugar, kinakailangan daw na iluwas sa Maynila ang magkakapatid para sa tuluyan nilang paggaling. Mga kapuso, kung meron sa inyong gustong magbigay ng tulong sa magkakapatid, maaari kayong makipagtulungan sa investigador. Malaki ang magagawa ng inyong tulong para mabigyan ng sapat na atensyon medikal ang magkakapatid na sina Ingo, Elsie at Wilma. Kung minsan natatakot ang ilan sa mga bagay o pangyayari na hindi naman nakita o lubos na naunawaan, hindi po sapat ang narinig o naipasa ng bibig. Dahil baka kung ano pa ang kinakatakutan, sila pa palang mga biktima ng malisyosong haka-haka. Sabi niyo, vampira ako. Hindi naman ako vampira. Susunod, barangay sa Iloilo, sinalakay raw ng mga alien. Maybe it could be the manifestation of the evil spirits trying to shake the faith of the people.